Paano ang modus nila dyan? Paano sistema nila? Meron silang pa-dinner. Yung context nito, mega church to ha. May pa-dinner yan sila. Popondohan nila yan. Sabi mo na, kalating milyon. Kasi re-renta ng hotel na maganda yan, di mo noon. Hindi yan sila bumabanat ng mga pipitsugi ng mga pa-dinner. Walang ganun. Basta mega church, mag-i-invest yan. Kasi may ROI yan eh. May return of investment kasi yan. Ayun. Dito mga kapatid, binuking ni dating pastor Brad Calixto ang modus ng mga mega churches. Paano lalago ang kanilang negosyo gamit ang Diyos bilang kapital. At target talaga ang simbahang Katoliko. Paano ang modus nila dyan? Paano sistema nila? Meron silang pa-dinner. Yung context nito, mega church to ha. May pa-dinner yan sila. Popondohan nila yan. Sabi mo na, kalating milyon. Kasi re-renta ng hotel na maganda yan, di mo noon. Hindi yan sila bumabanat ng mga pipitsugi ng mga pa-dinner. Walang ganun. Basta mega church, mag-i-invest yan. Kasi may ROI yan eh. May return of investment kasi yan. Papa-dinner yan. Isang magandang hotel. Ano ginagawa dyan, Brad Calix, sa hotel na dyan? Pag nandyan na yung mga tao, pag nandyan na sila, mayroong kantahan ng konti, may short testimony, kadalasan mga well-known personality. Tapos mayroong short message ang senior pastor. Ito ang catch dito. Nandiyan ka na, Katoliko eh. Na-invite na yung mga professional na mga Katoliko natin. Ano po mangyayari? Nagsalita na yung senior pastor. Alam nyo, sa mga mega church, magagaling yung senior pastor. Mahuhusay magsalita. Matatalino, magagaling. May mga PhD. Ngayon, ano po ba yung detalyado na taktika para yung mga Katoliko ay matangay? So, kung walang gagawin ang mga Katoliko kaugnay sa taktika na pinag-aralan na tayo, paano matangay ang mga kasama natin, posibleng araw-araw malagasan tayo. At lalo na sa mga kaparian, kung wala silang gagawin kaugnay dito, delikado. Tatalakayan natin ito mga kapatid. Ano pa yung mga detalyado na paraan sa negosyo ng mga mega churches na tayo mismo ang kanilang target? Samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Acknowledge natin ang mga pumasok sa ating comment section. Si Silent Composer sa Imus Cavite, si Cycle Minded sa Montalban, Rizal, si Serek na taga-subaybay sa atin, Luminous Twin Hearts, si Bisag Unsa na lang, si Berna Ibersabal, Malu Guway dyan sa Macau, Andy Abong, si Fuckbusters PH. Ito, galing sa inyong channel, ito kay Fuckbusters PH, si Pastor Al Calixto. So, watching now with, kasama kayo ni Pastor Al. Sana magkita din tayo sa National Convention ha.
sa Cebu. No, kita-kita tayo ha. Kaburnok, no, kita-kita tayo. Ipakilala kita ni Cesar Sinita. Okay? So, sa lahat natin mga kapatid, regards kay Pastor Al Calixtro dyan. At sa ating mga kapatid din dyan sa Imos, watching from Butuan City, si Lani Luzada dyan sa Imos, Cavite, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Si kapatid na Bierna Ibersaca, magkita tayo. Yes, kita tayo, Kaburnok ha. Isama mo si dating pastor Bro Al at si kapatid na Bierna Ibersabal dyan sa Las Piñas, Jose Neri Garampiel diyan sa Colombo, Sri Lanka, Happy Life Vlog, Sir Rick, Goody Kaburnok daw, si Peter Paul, at sa lahat. Di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Galing sa channel ni Kaburnok, Factbusters. Pakinggan natin yung pahayag kung paano pinag-aralan talaga tayo at kung wala tayong counter na gagawin ito, malalagasan tayo at delikadong pagising kahit sa mga pari, ilan o kaya'y wala ng miyembro. Okay. Eto si Bro Al. Ikaw, kaibigan, napakabuti ng Diyos sa atin. Kamusta na? Brad Calix po ang inyong makasama sa orason na ito. At maya-maya ho, maganda ho yung ating pag-uusapan. Tayo po ay nasa ikalima na. Nasa ikalima na ho tayo na modus na ginagawa po ng mga anti-Catholics po. Alam po ninyo, masisipag yan sila pagdating sa mga ganyan. Kasi nga ang puntirya ho nila ay ang mga Katoliko. Alright, siguro mag-start na tayo para hindi masayang ating oras. Medyo mahaba-haba ang pag-uusapan natin. Tayo po'y mananalangin. At gagamitin po natin guys ang Our Father saka isang Hail Mary po sa gabing ito. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. At po, diretso na tayo. Okay, nasa number 5 na tayo, pero balikan natin mabilis yung unang 4. Yung modus number 1 natin ay friendship. Kakaibiganin muna ng mga anti-Catholics ang Katoliko. Pag nahulog ang loob, pag na-build yung trust, simula na yung kanilang mapanganib na pamamaraan. Doon nagsimula yun talaga yung basic. Friendship talaga yung nauuna. Hindi pa nila nilalabas yung sungay nila kasi nilalabas ang sungay kalagitnaan sa dulo. Pangalawang modus nila is sponsorship. Opo. Sponsoran yung anak nyo, pamangkin ninyo. Siyempre, kahiyaan na yan. Hanggang college, sinuportahan Tapos hindi kayo, tatanggi pa kayo pag in-invite kayo sa simbahan. Hindi na. Kuha na kayo, captive audience ng Katoliko. Yun nakakaawa Pangatlo, lending. Walang-wala. Mahirap ang buhay. Walang pang gastos sa maghapon. Nagninegosyo pero walang kapital. Eto sila. May lending. Anong nyo? Anong negosyo? Okay. Ang natin ang unang round ng pahiram namin 5,000. Malaki na rin yung 5,000 sa nagsisimula.
Ika-4 na modus po yung campus ministry at youth camp. Nakasaksi ako nito no, nung ako'y involved pa sa mga malalaking campus ministry. Ngayon po, pag-uusapan natin ang modus number 5 ng mga anti-Catholics. Yung bang negosyo, business as usual. Yun po yung title ko rito, no? Business as usual. Na gusto ko linawin ito. Pag ginagamit ko yung modus, ang konteksto niyan, yung maling paraan ng pagtulong sa kapwa. Modus. Negative yan pag sinabing modus. Negative yan. Pero yan po yung konteksto kaya ako nagagamit yung salitang modus na yan. Meron pong ulterior motive of doing something. Dito po sa business as usual, modus number 5 ng mga anti-Catholics, makikita natin mamaya yung marketing terms. May 7 silang ginagamit na hiram sa pagninegosyo. Mababanggit na din natin mamaya yung mga example ng mga mega churches. At saka what should be our response bilang Katoliko. Na pag sinabi nating marketing, sabi po ni Google, ito po ay business activity that involves creating, may promoting dito, may selling products or services to customers. So maliwanag yan, yung salitang marketing, business activity yan. May creating dyan, promoting, selling products, services to customer. Sabi pa ni Google, yung marketing, hindi lang yon, kundi it's a process that aims to satisfy customer needs and build customer loyalty. Magkakasama yan Dapat masatisfy yung customer, yung kanyang pangangailangan at eventually magkakaroon ng loyalty ang customer na yan. Meron pong 4 na involved sa marketing ayon po sa pag-aaral. Una, research. Sa research, nandyan yung understanding customer needs. Importante yan. Yung kanilang panlasa, yung kanilang taste, at yung kanilang preferences. Yan yung under sa research. Understanding customer needs, taste, and preferences. Pangalawa, planning. Kung merong research, napaka-importante yan. Pangalawa, sa negosyo, dapat may plano. Nandyan yung marketing plan. Sino ba yung target audience? Now, ang target itong mga anti-Catholics na ito, kasi nga ginagamit nila yung paraan ng business o pagninegosyo. Sino ba yung target audience? Katoliko. Ganun kasimple. Wala naman sila ibang tinatarget. Hindi ho tatarget ng Iglesia ni Manalo yan. Hindi tatarget ng Mormons yan. Hindi, mahirapan sila doon Mahirapan sila doon sa kulto. Kaya pinakamadali na sistema ng mga anti-Catholics na ito, yung Katoliko, mga kapatid. Yun ang kanilang target audience. Now, hindi lang research, hindi lang planning, kundi may promotion yan. Importante yan. Sa promotion, nandyan yung advertising at yung communication. Patungkol doon sa products saka services. Alam ito ng mga kumuha ng kurso. Alam nila itong pinagsasabi ko dito. Ngayon, yung itong research na ito, planning, promotion, pangatlo, ika-4, distribution. Magkakasama ito Hindi mo pwedeng paghiwalayin itong research, planning, pangatlo, promotion, ika-4, distribution. Sa distribution, mahalaga dyan yung paano i-deliver yung products, yung services sa customer. So ito yung marketing na importante, yung research, planning, promotion, distribution. Now, magbigay ako ng example ng mga mega churches na mga anti-Catholics. Hindi naman siguro lahat na anti-Catholics, pero hindi sila pabor sa turo ng simbahan. Ito yung mga mega churches. Pag sinabi natin mega churches, mga kapatid, mga 2,000, yan po yung dumadalo sa gawain. Nung nakalipas, 1,000 lang considered na mega church ng PCEC, ng Philippine Council of Evangelical Churches. Pero sa pagtakbo ng panahon, 2,000 na at least para makonsider ang isang grupo ay mega church. Ibig sabihin ng mega, malaki. Ito yung mga example ng mga mega churches. Christ Commission Fellowship, Green Hills Christian Fellowship, Bread of Life Ministries International, Cathedral of Praise, Day by Day, Victory Christian Fellowship, and so on and so forth. Dito sa Bacolod, merong Ictus, may His Life,
At according po sa PCEC, meron daw pong 78 Christian denomination members. Pag sinabing denomination, katulad ng Baptist, Presbyterian, denomination yan, Methodist. Mga denomination yan, Foursquare, denomination yan. Opo. Meron daw hong 78 Christian denomination members ang Philippine Council of Evangelical Churches o PCEC. At meron daw hong 200 para-churches organizations in the Philippines. Ayon po ito sa datos na akin nakita. Okay? Ayon po ito sa datos. Malaki-laki rin yan. 78 Christian denominations members. Sa isang denomination, ang Baptist na lang. Maraming klase ang Baptist Yung pinagsimulan ko, Southern Baptist. Kung saan ako na-ordain na klase ng Baptist, Fundamental Baptist. Naging bahagi rin po ako ng Conservative Baptist. Ng GCF East, ako'y naging volunteer minister dyan for 2.5 years. Under pa kay Dr. Al Cabrera. Hindi ko lang naikutan Bible Baptist Naging Reformed Baptist din po ako for 10 years. So sa Baptist lang napakaraming mga churches, meaning local churches. Mga independent yan. Pag sinabi sa context ng Baptist kasi, ang isang local church, independent yan Although kapag yan ay Southern Baptist, congregational yan, under yan sa isang convention. Hindi siya pwedeng gumalaw mag-isa na labas sa panuntunan ng isang asosasyon. Now, ano po yung marketing strategies ng mga simbahan po na ito? Now, pinattern nila yan dun sa negosyo. Yung paano pinapatakbo yung ministry. Meron pong, sa marketing strategies ayon sa pag-aaral, meron pong 7 P's. Letter P. May 7 P's. Ano po yung number 1 P? Product. Ano ang product ng mga mega churches na ito? Yung denomination nila. Yun yung ibibida nila sa Katoliko. Yung denomination. Pangalawa, yung price. Magkano? Malalaki ang budget niyan. Milyon pinag-uusapan dyan. Kada offering po niyan, milyon sa isang linggo. Mantakin mo ilan ang service nila. Sa isang linggo, ilan ang service? Sabihin mo na, isang alas 6, isang alas 10, isang alas 3, at isang alas 5. Pagpalagay mo 4, sino ba yung umaatin dyan sa mga mega churches? Mga may kaya po Pagpalagay mo na 1 milyon ang kada isang service. So may 4 na milyon sa isang linggo lang. O times mo yan ng ilan ang linggo sa isang buwan. So ang kanilang price dyan, yung budget, malaki po yan. At sila po may mga full-time staff po yan. Yun yung sinusweldohan ng mga mega church. At hindi lang yon, magaling sila kumuha ng mga volunteers. Eto mga volunteers na to, walang sweldo yan. Pinapamerienda lang po yan at malaki ang chunk sa bahagi po ng mga mega churches ang volunteers. Inaalagaan po nila yan. At mostly yung mga volunteers na yan ay mga professionals, may mga trabaho kaya hindi na mangangailangan pa na swelduhan sila ng mega church. Pangatlo, na P, una product, yung denomination nila. Ano yung price? Budget. Etong full-time staff, volunteers. Ano yung lugar nila? Yung place. Importante sa nagninegosyo ka, yung lugar. Hindi ka basta-basta magpuputap ng negosyo doon sa malulugi ka. Saan sila pumupwesto? Sa mga malalaking lugar. Sa mga cinemas, coliseum, mga large halls, nandiyan yan sila. Nasa hotel yan sila pumupwesto. Hindi yan sila pupwesto doon sa mga lugar na pagka may kaya ka, pupunta ka ba sa squatter area? Hindi. Strategy po yun Ngayon, ano yung packaging? Ayan yung number 4 na P. Una, yung product. Pangalawa, price. Pangatlo, place. Ika-4, packaging. Ano yung packaging nila? Siyempre, ang Diyos. Siyempre, ang Bible ang package.
Ano pa? Dapat naka-aircon yan, yung lugar na yan. At spacious ang parking space. So, ano mang klaseng produkto, para ma-attract mo yung bibili, yung packaging yan dapat maganda. Kasi, para bilhin ko yan, yung product na yan, dapat pag tinignan ko yung product na yan, kahali-hali na sa akin yan. Now, paano mo gagawin yan sa spiritual na aspeto? Para maakay ko ang Katoliko, dapat yung lugar na yan, kaaya-aya yan. Yung packaging yan, dapat maganda preaching dyan. Yung Bible niyan, talagang wala tayong problema. Yung mga makikinig dyan na Katoliko, naka-aircon yan dapat. At pagka, siyempre, importante sa mga may pera, yung kanilang parking space, importante sa may pera yan. Hindi yan sila pupunta kapag walang parking space na maluwag. Problema yan. Product, number 1. Pangalawa, price. Pangatlo, place. Packaging. Kaapat, kalima, promotion. Mahalaga sa marketing yung promotion. Paano nila pinopromote yung simbahan po nila? Through social media. Minsan, kakausap sila ng mga artistang Kristiyano para magsalita patungkol sa simbahan nila, halimbawa anniversary. Yan po nila ginagawa yan, mga kapatid. Ano po yung process, ika-6? Ano yung proseso? Friendship, sponsorship, lending, campus. Diyan lang umiikot yan. Saka dahil may pera sila, kaya nilang gawin yan. Tas marami silang staff, walang problema. Yakang-yaka po nilang gawin yan. At panghuli, na ikapitong na P, yung people. Sino target audience nito? Katoliko. Wala namang iba eh. Kayo naman parang makayong bago ng bago. Wala silang ibang gustong kunin yung mga Katoliko dyan na may kaya. Yan yung audience nila, target audience nila yan. Huwag tayong maglolokohan. Yan ang gusto nilang targetin dyan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung malinis yung kanilang motibo, bakit kailangan nilang tanggalin sa simbahang Katoliko itong mga negosyante na to? Okay? Ika-4, ang business opportunities. Again, balik tayo doon sa marketing plans. Importante yon, may plano. Pangalawa, ano ba yung capital nila? Committed members. Dapat ang miyembro masipag, yung mga volunteers. Excited yan. Pangatlo, hindi lang marketing plans under sa business opportunities. Pangalawa, capital. Pangatlo, may tinatawag sila na ROI o yung return of investment. Hindi naman papayag yung mga may pera dyan na tumaya ako dyan, pinondohan ko yung gagawin ng project na simbahan, dapat may balik sa atin yan. May balik sa atin yan as a group. Ano yung balik nila dyan dapat? Dapat may profession of faith yan. Dapat mayroong baptism na mangyayari dyan. May membership yan. Mayroong leadership yan later on. At syempre, paglaki ng pera ng denomination. Syempre, may additional na 100 na bagong professional eh. Iba-iba sweldo niyan. May 10% kasi yan, mga brad. You have to understand that. May 10% yan. Hindi yan optional ang 10%. Talagang dapat ibigay yan pagka naging miyembro ka. Now, nasaan ang modus dito, Brad Galing, sa sinasabi mo? Nasaan ang modus? Paano nila ginagawa yung Brad? Napakasatir niya. Ano ba yan? Paano ba yan? Paano ba diskarte nila dyan? Makinig ka, lista mo ha. Kasi mahirap yung paulit-ulit tayo. Lista mo to, kapatid, kasi gusto ko kasi ang mga Katoliko, maging aware kayo sa mga sistema ng mga anti-Catholics. Kasi wala silang ibang punteriya tayo eh. Lalo na yung mga simbahang malalaki. Ang punteriya nila, yung mga big time din ng mga Katoliko. Hindi yan sila pupunta sa mga maliliit na klaseng tao. Wala yan. Alam nila eh, kasi marketing strategy nga. Gets mo ba? Malaking grupo yan. Alam nga naman malaking grupo pupunta sa mga squatter area. Walang ganun. Ibang grupo yung nasa squatter area. Paano ang modus nila dyan? Paano ang sistema nila? Meron silang pa-dinner. Yung context nito, mega church to ha. May pa-dinner yan sila.
Popondohan nila yan. Sabi mo na, kalating milyon. Kasi rerenta ng hotel na maganda yan. Hindi mo naman. Hindi yan sila bumabanat ng mga pipitsugi ng mga pa-dinner. Walang ganon. Basta mega church, mag-i-invest yan. Kasi may ROI yan eh. May return of investment kasi yan. O, papa-dinner yan. Isang magandang hotel. Ano ginagawa dyan, Brad Calix, sa hotel na dyan? Pag nandyan na yung mga tao, pag nandyan na sila, mayroong kantahan ng konti, may short testimony, kadalasan mga well-known personality. Tapos mayroong short message ang senior pastor. Ito ang catch dito. Nandiyan ka na, Katoliko eh. Na-invite na yung mga professional na mga Katoliko natin. Oo. Na-invite na po sila. Ano po mangyayari? Nagsalita na yung senior pastor. Alam nyo, sa mga mega church, magagaling yung senior pastor. Mahuhusay magsalita. Matatalino, magagaling. May mga PhD. Mga kilalang tao ito, mahuhusay ito. Hindi yan mapapahiya pag humarap yan sa mga Katoliko na may mga PhD rin. May mga pantapat sila mahuhusay yung mga staff nila dyan. Mahuhusay po, wala akong masabi. Mahuhusay. Taas ang kamay ko talaga. Eto ng cuts ngayon dyan, mga brad. Pag nagmensahe yung senior pastor, hinding-hindi nawala nito. May ingredients yan. Okay? Hindi po pwede na nag-invest sila ng kalahating milyon dyan, for example, nang wala nito. Ano meron, Brad Calix? Kanina ka pa paikot-ikot eh. Dali lang, kalma lang. Ano ka muna ng kape dyan para medyo hindi ka masyadong mainit. Kalma lang, maaga pa eh. Anong gagawin ng senior pastor? Magpipreach yan. Maikli lang yan. Kadalasan 20 to 25 minutes eh. Parang homily ng pari lang eh. Ganun kasimple lang. Ngayon, pagpalagay mo na 100 yan. Siyempre, pag nasa hotel yan, mga magaganda suot yan eh. Komportable yan, naka-aircon yan, etc. Naasikaso, pagkain dyan, ayos. Walang problema. Sasabihin nung nagsasalita, kailangan nyo ang Panginoon, kayong mga negosyante. Maliban ang Panginoon Diyos, sumawak ng negosyo nyo, walang kwenta lahat yan. Lahat ng mga prinsipyo sa Biblia sasabihin, at sa dulo sasabihin ganito, gusto nyo bang tanggapin ang Panginoon Diyos sa inyong mga puso? Sinong hindi? Ikaw naman Sinong hinding Katoliko ayaw yan? Gagawin yan, taas ng kamay yan. Eto na ngayon, tumaas na ng kamay itong mga negosyante nating Katoliko. Ano mangyayari? Ibig sabihin, nagkaroon ng profession of faith. Tandaan nyo, sa kada galaw ng mga grupo na to, nakadocument yan. Mga may litrato yan. Nakabidyo pa yan. Ito yung nangyayari. Okay? Well documented yan. Kasi para dun sa mga tumaya, nag-invest, hindi sila papayag na walang ROI yan, walang return of investment yan. Maniwala kayo. May profession of faith. Tapos na ba, Brad Calix? Uwian na eh. 2 oras lang probably. Uwian na. Hindi po natapos doon. Magagaling sila sa follow-up. Bibigyan ng sulat yan. Tatawagan ng mga staff yan. I-invite yan sa church. Pag na-invite ito mga Katoliko na to sa kanilang grupo, doon na papasok yung indoctrination ng kanilang denomination. Indoctrination, papaliwanag, ito yung grupo namin. Ano susunod yan? Baptism na. Walang 1 taon magiging miyembro ang isang walang kamalay-malay na Katoliko na mayaman. Wala na siya doon sa simbahan. And mind you, hindi sila papayag na tumaya sila ng kalahating milyon ang denomination na yan, ang grupo na yan, na walang ROI, na walang return of investment. Ano yung return of investment?
na sila ay magiging member ng simbahan nila. Yun ang sinasabi nating modus eh. Kasi kung malinis ang motibo, hindi na kailangan pang i-follow up yung inimbita ng mga Katolikong businessman. Kayo naman, no? Ganun kasimple eh. Pero bakit magpupumilit sila na i-follow up itong mga Katoliko na ito? Puntahan yan sila, ligawan sila. Yung term na ligawan, alam niyo naman ibig sabihin yan, di ba? Maging kapalagayan ng loob ng mga staff. Pag na-invite nila yan doon, bitag ang tawag natin doon. Pag nandun ka na, naka-aircon ka, maganda trato sa'yo kasi may pera ka eh. Mayaman ka kasi. Di kotse ka eh. 2025 model yung sasakyan mo, Brad eh. Maganda yung trato sa'yo. Sino ba namang hindi matutuwa na Katoliko na trinato ka na maganda? Eh sa parokya mo siguro, hindi ka tinatrato ng pare mo ng maayos. May ganun siguro, hindi ko alam. Baka iba yung nararanasan nila sa parokya nila. Pero pagdating dito sa grupo na ito, maganda trato. Ika nga, professional yung dealing. Maski naman sigurong Katoliko na may pera, mag-iisip ka, mukhang dito na lang siguro ako. Ay mami, try nga natin doon kasi na-invite ako ng business fellowship, bla bla ba, mga fellowship na to eh. Mukhang maganda doon, mami, puntahan natin yun next Sunday. Nagpapaalam ba sila sa pari nila? Wala namang ganun. Magiging member. Napakasatel. Walang kamalay-malay. Ano lang ginawa mo? Na-invite ka lang, umuo ka. Umuo ka eh. Nagustuhan mo eh, kakaiba kasi. First time ka na-invite ng mga grupo na to, matutuwa ka. Sa totoo lang, macha-challenge ka. Maikukumpara mo yung simbahan mo. Grabe! Maski sinong unang Katoliko na ma-invite nila, laki ng question mark eh. Ano yung napuntahan ko? Parang okay doon ah. Sino ba target nila? Katoliko na businessman. Yung mga professional natin. Yung mga hasyendero natin. Sila yung mga target ng mga grupo na yan. Now, magiging hindi modus yan kung wala silang kaisipan na i-follow up itong Katoliko at i-invite sa church nila at dudoktrinahan nila. Kasi sa proseso, ang mangyayari niyan, sisiraan nila yung simbahang Katoliko sa proseso. Lalo na kung matanong ka. Ngayon, kung wala ka namang alam na Katoliko, madali ka nilang maisama. Kasi paniniwalain ka lang nila eh. Hindi ka aral, may pera ka, matalino ka, hasyendero ka, pero hindi mo alam aral na simbahang Katolika. Namit mo tong grupo na itong malalaki. Magagaling ho yung mga pastor dyan eh. May mga pinag-aralan po yan. Cream of the crop po yan sa seminary po nila. Tapos isang ignoranting Katoliko na may pera. Anong laban mo sa kanila? Wala. Wala kang laban. Taas ang kamay mo. Ganun po ba? Ganun po. Wala ka na. Tapos na. Sasabihin mo ba yan sa pare? Hindi. Hindi mo sasabihin sa pare mo yan, yung mga karanasan mo na yan. Ngayon, what should be our response as Catholic? Nangyayari ba ito talaga, Brad Calix? Matagal na po. Matagal na pong nangyayari yan. Hindi lang nabibigyan ng emphasis. Nagbubulag-bulagan lang yung mga leader ng simbahan. Parang wala lang silang pake na nababawasan na ang Katoliko. Nabawasan ba ang Katoliko, Brad Calix? Yes! Ano ba kayo? Palibasa, hindi nyo tinitignan yung mga miyembro kung sa anong oras ka dumadalo ng misa eh. Kami dumadalo ng misa alas 7, minsan alas 9. Alam namin kung napupuno kami o 3/4 lang kami. Madalas puno kami. Ilan ba yung capacity ng parokya nyo? Sa amin, more or less, nasa 2 to 300 eh. Para mapuno yan eh. Yung parokya nyo baka mas malaki pa.
So what should be our response sa ganito? Kung nangyayari to, pababayaan na lang ba natin yung mga Katoliko nating mayayaman na mabibingwit na mga to? Anong gagawin natin? Tayo-tayo na lang. Huwag na nating idamay si Father dito sa usapan. Anong gagawin natin? May kasama tayo. May pera, may impluwensya, mayaman. Umaati na doon. Kasi na-invite ng fellowship eh. Anong gagawin natin? Mag-ingat po tayo. Kasi sila, nag-enjoy na siguro sila doon. Nakakailang ate na sila doon. Naka-aircon kasi. Maganda yung lugar na pinagdadausan eh. Ang laki pa ng parking space. Sa parokya natin, halos kung saan-saan ka nila mag-parking. Beware na lang. Mag-ingat. Pangalawa, huwag nyo silang entertainin. Ganoon naman kasimple. Titigil itong church planting movement ng mga major denominations sa Pilipinas. Titigil yan. Wala ng church planting na mangyayari 2025. Itong mga major denominations, kung anong gagawin natin Katoliko, huwag natin sila entertainin, ganun kasimple. Huwag na natin sila entertainin. Kasi alam natin yung modus nila. Ano yung modus nila? Kakaibiganin ka. Para saan? Para maging member ka ng simbahan po nila. Sa proseso, habang ginagawa yon para maging member ka, sisiraan yung simbahan natin. Yan ang trabaho nila. Wala silang ibang ginagawa. Siraan ng Katoliko sa social media. Maraming mga pabebe na mga batang pastor kung ano-ano sinasabi dyan sa social media. Nagmamagaling, akala nila, alam nila, nabasa na nila yung Catechism of the Catholic Church. Hindi naman nila nabasa. Ano pinagtatanggol nila? Denomination nila. Mamamatay sila doon sa denomination nila na na-brainwash din lang naman sila sa seminary. Hindi naman talaga nila inaral yung tinuro ng profesor nila. Naniwala lang din sila para makapasa sila dun sa pagsusulit. Pikit bulag na lang sila, maski na questionable yung doktrina, nilunok nila lahat yon. At dahil malaki yung support nila, hindi na sila makaalis doon at ang kanilang target, ang Katoliko. Ganun kasimple. Yun ang modus. Hindi ko kinakahiya itong sinasabi ko kasi ito yung nangyayari. Hindi naman nila aaminin yan na modus yun eh. Hindi nila aaminin yun kasi mawawalan sila ng support eh. Sabihin nila sa akin, Brad Calix, totoo yung sinasabi mo. Ano kasunod yan? Pag naniwala itong mga to ngayon. Pag pumanig sa akin yan. Ano resulta niyan? Aalis sila doon sa denomination nila. Ang tanong, saan ang supportan nila? Asan ang 10% nila pag umalis sila katulad ni Brad Calix? Wala akong 10%. Wala akong inaasahan every Sunday. Wala. Biyaya lang ng Diyos. Wala akong inaasahan. Hindi nila kayang gawin yon kasi mawawalan sila ng suporta. Yung 10% kada linggo, importante sa mga manggagawa po yun. Doon umiikot yung buhay po nila eh. Kaya kung sakaling maniwala man sila sa akin, sabihin lang na sa akin, Brad Calix, ikaw na lang dyan kasi hindi namin kayang sumabay sa'yo kasi wala na kaming support. Katulad mo, mawawalan kami. Sa kami titira. Yung mga anak ko nasa kolehiyo na, paano na to, graduating na to eh. Tama yung sinasabi mo, Brad Calix, kaya lang, ikaw na lang dyan, dito na kami sa denomination namin. Masaya kami rito eh. May 30 mil kami dito, may 40 mil kami rito. Depende yan kung anong klaseng pastor yan at anong klaseng simbahan niyang kung saan siya naka-assign. Mga kapatid, etong sinasabi ko, bahala kayo kung sa tingin nyo ito ay may halong pangbobola. Nasa sa inyo po yan. Ang sinasabi ko sa inyo ay realidad. Yan ang ginagawa po nila. Wala silang ibang pakay. Tandaan nyo, kung sanang walang usapan paglipat sa simbahan po nila at sa sekta nila, ako mismo sasabihin ko sa inyo, pasyal kayo dyan once a month. Mahusay yan sila sa Bible exposition, expository preaching dyan. Magde-level up ka bilang Katoliko sa atin, 20-25 minutes ang homily ng pare eh. Siyempre, ikaw, tumatagal ka na sa pagkakilala sa Panginoon, gusto mo level up. Pasyalan mo yan sila once a month.
Bakit? Mahusay mangaral na salita ng Diyos. Expository preaching yan. Mahuhusay. Kaya lang, walang ganun. Napupunta ka doon, pupunta lang, wala silang paki sa'yo. Hindi. Kausapin ka nila. Ay Brad, ano po ba kayong ano? Ano po ba kayong simbahan? Ay Katoliko po kayo? Matagal na po ba kayo ron? Uupuan nila kayo. Kausapin nila kayo. Kakausapin nila kayo. Eventually, aalis ka sa simbahan mong Katoliko at doon ka napupunta. At sa kanilang pagtuturo, sisiraan nila yung simbahan natin. Part yun ang ginagawa nila. Hindi sila pwedeng magsinungaling sa akin. Magpaprangkahan lang kami, magpapahiyaan lang kami na totoo yung sinasabi ko. Yan yung modus. Hindi ako takot sabihin yan, maski nung sino pang haharap sa akin. Hindi ko babawiin yung sinasabi ko. Kasi totoo eh. Kung malinis ang intensyon sa mga Katoliko, bakit kailangan yung i-follow up? Bakit kailangan yung puntahan sa bahay? Bakit kailangan yung i-video call pa yan? Bakit kailangan yung pakitaan pa ng magandang trato yan? Dahil ba mayaman, may pera, may kotse, at makikinabang sila later on? Pandagdag sa kanilang business? Ang sinasabi ko mga Katoliko, ito naka-address ang sinasabi ni Brad Calix para sa inyo, hindi para sa kanila. I am talking to you, not to them. Bakit? Bilang Katoliko, naaawa ako sa mga Katoliko dahil ignorante, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, walang alam sa doktrina ng simbahang Katolika. Kaya pagka sila na-invite ng mga anti-Catholics, mga Protestante at mga Evangelical at mga kulto, madali tayong sumasama. Madali tayong nabibitag. No, kaya ako tumatayo rito. Kaya ako nagkakampanya para sa inyo. Now, it's up to you. Narinig mo yung series ng modus? May 2 pa. Ang tabayanan mo bukas sa Linggo. 7 yan kompleto yan Yung mga modus na yan, i-expose natin yan para at least alam mo. Sinasabi ko yan para maging aware po kayo. Kasi panahon na para hindi tayo malagasan ng miyembro. Panahon na para hindi tayo malagasan ng miyembro. Yung mga malalaking isda natin, yung mga pwedeng mag-finance ng future projects natin, mapupunta pa sa kanila, sila makikinabang. Tayo kailangan natin, sila makikinabang kasi meron silang marketing strategy na yung simbahang Katoliko walang ganun. Tignan mo, ino-open ko lang to ino-open ko sa inyo to. You can talk to your priest regarding yung sinasabi ko. Pwede tayong makipag-usap sa ating bishop sa diocese natin para lang tignan itong possibility na to. Ano ba talagang gagawin natin? Don't entertain them. Beware. Ikalawa, don't entertain them. Kakatok sa bahay nyo yan, sabihin nyo lang, simple lang. Ay pastor, pasensya na po kayo, Katoliko po kami. Meron kaming pag-aaral kay Brad Calix. Kontento na po kami doon, pasensya na po kayo. Marami kaming gagawin. Sige po. Pangatlo, be loyal to your church. Love your church. Yan ang simbahan na itinayo ng Panginoon Diyos. Ang sabi sa Bible, I will build my church. Hindi sinabing my churches. Sabi ni Jesus, I will build my. Nasa singular form. Ang church. At ang church na yan ay ang simbahang Katoliko. Wala na po iba. The rest, lahat po yan sulpot. Lahat ng major denominations na galing sa ibang bansa, sa England, etc., kung saan man lupalop yan, lahat po yan, mga hindi po totoo yan. Bakit hindi totoo, Brad Calix? Kasi ang founder nila tao. Tao ang founder nila.
May mga sarili silang doktrina na inimbento na wala nga sa Biblia eh. May mga practices sila na ginagawa na wala nga sa Biblia eh. Tapos sasabihin nila sola eskriptura sila. Tama na yung mga panloloko nila. Tama na yung mga ginagawa nilang kabulastugan sa mga Katoliko. Tama na yun. Hindi na tayo papayag. Etong 2025, maging matigas na tayo sa isang banda. Hindi natin sila actually kailangang awayin eh. Simple lang. Ay, pasensya na po kayo. Katoliko po kami. Huwag nyo na silang entertainin kasi the more na ini-entertain nyo sila, makukulit yan. Be loyal to your church. Ika-4, be a member ng CFD, ang Catholic Faith Defenders. Dapat tayo cute. Ano yung cute natin? It stands for CUTE, Catholic until the end. Dapat lagi tayong cute, ha? Huwag nyo na silang pansinin kasi pag pinansin nyo sila, magkakaproblema lang tayo eh. At pang-5, be involved in an apostolate. Pag sinabing apostolate sa context natin, yun yung ministry. Ang apostolate ni Brad Calix online. Dito na ako eh. Dito umikot ang buhay ko eh. Nung pandemya, ito na umikot ang buhay ko sa online. Ito ay dating Kainos Life, yung ginagawa natin. After ko mag-public declaration na iniiwan ko na yung pananampalatayang baptist ko, noong December 3 last year, pinalitan na natin yung pangalan natin. Dati tayong Kainos Life, ngayon Kabrad na. Kasi hindi na nga ako pastor eh. I'm demoting myself. Hindi na ako pastor. Isa na ako layman. Layman ako na preacher dito sa online. At yung trabaho na pinagagawa ng Lord sa akin, magbigay ng babala sa Catholic community nationwide. Yun po yung pinapatrabaho sa akin ni Lord. At ginagawa ko lang po. Huwag kayong mang-away ha. Hindi ko kayo sinasabi mang-away kayo sa mga yon. Mga tropa naman natin sila sa isang banda. Kaya lang, hindi natin gusto yung mga ginagawa nila sa mga Katoliko. Mga tropa natin sila. May mga tropa pa rin. Kaya hindi natin sila pwedeng ano lang, kalma-kalma lang kayo ha. Sinasabi ko lang to para at least aware kayo. Sige po, tayo po ay mananalangin na. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Masaya kami na pag-usapan namin yung pang-5 modus ng mga anti-Catholics, which is business as usual. Pinagdadasal namin yung mga Katoliko na naging bahagi na po nila. Sana bumalik sila sa simbahang Katoliko sa lalo't madaling panahon. Pinagdadasal po namin ang mga kasama namin dito sa Kabrad Network. Mag-grow kami sa teachings ng simbahan. Seryosohin namin ang aming relasyon sa Panginoon, ganoon din kay Mama Mary at yung mga saints po sa langit na pinaniniwalaan namin na malaki ang tulong sa amin sa lupa kapag kami lumalapit sa kanila. Lord, pinagdadasal po namin ang kalooban nyo. Bukas, sa tambalan po namin ni Brad Noe, sana matuloy at maganda panahon bukas. Lord, gusto kong ibigay sa iyo lahat ng credit. Etong ginagawa ko dito, ito yung pinapagawa nyo sa akin para tulungan ang Catholic community maibalik sa tamang landas, magkaroon ng tamang passion sa Panginoon Diyos, na maging maayos ang buhay. May practice yung holiness, hindi lang yung nasasangkot kami sa hindi magandang bagay, kundi dire-diretso na itong 2025. Now, gone are the days na hindi kami seryoso. Ito na yung panahon para ayusin na namin sa biyaya ho ng Panginoon Diyos. Pinagdadasal po namin ang wildfire na nangyari sa California. Tulungan niyo po sila doon. Sa kanilang, lalo na yung mga nasangkot sa ganong problema, pinagdadasal po namin na ang gobyerno nila ay magawan sila ng paraan. Pinagdadasal po namin na mas lumawak pa ang CFDs nationwide at maraming kaparean ang suportahan nito at yung mga bishops po ng bawat diocese. Lord, purihin po ang pangalan niyo sa gabing ito. Salamat po, salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Modus number 6 ng mga anti-Catholics. At labayanan niyo po yan, mga kapatid. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Shout out sa aking father, si Reverend Father Luan Torrefranca ng San Juan Nepomuceno Parish Church dito sa Sumag, bahagi ng Bacolod City. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare yung videos natin, mga kapatid. Okay, may channel din siya sa YouTube at huwag din kalimutang i-share at i-subscribe at ang kay Kaburnok, Factbusters PH. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. No, pag-aralan natin ang ating pananampalataya, Doc and Alto, magpalalim tayo, isabuhay natin ang ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. To make his message known, he's